Magandang hapon, Ryan. Nakapasok na ba o napasok na ba ng mga otoridad yung Pogo Hub dyan? Yun sa ngayon ay hindi pa napapasok ng mga otoridad yung Pogo Hub sa Porac, Pampanga dahil nga wala pa silang search warrant at hindi pa lumalabas yung panibagong search warrant na kanilang in-apply. Ito daw pong Lucky South 99 na kung tinatawag nila sa kanilang parlance na Park 3, Park 3, ito daw po ang pinakatalamak, pinaka-prolific, pinakamasamang illegal na pogo at scam farm pagdating sa kidnapan at patayan. Pinaka-notorious ang Lucky South 99. Ito ang pagsasalarawan ng mga Chinese na nagtatrabaho sa mga gaming industry sa buong bansa. Batay ito sa ginawang investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Sa mga video na ito ng pag-torture ng mga Chinese sa kanilang mga kapwa Chinese, nagbase ang PAOK para applyan ng search warrant ang Lucky South 99 na nag-ooperate sa Porac, Pampanga. Pero ang pagsisilbi sana ng search warrant kahapon naging rescue operation dahil binawi ng nag-issue na judge ang search warrant. Doon po kasi sa original na warrant, hindi naka-indicate doon yung mga items to be seized. Kung kaya, kinansela po yun ng judge. Sabi ni judge, dahil nga may kulang doon sa warrant, i-cancel down niya muna. So, kinancel niya. And then, nagkandak ulit si judge ng panibagong hearing. Pinatawag niya ulit yung mga witnesses natin. Unfortunately, yung hapon ng June 5, the same honorable judge na nag-grant po sa atin ng unang search warrant, kanya na pong kinansela at dininay na po niya yung application namin for search warrant. Kaya't hindi na pinasok ng mga otoridad ang compound at inantay na lamang ang mga biktima na lumabas. Bantay sarado pa rin ng mga otoridad ang compound habang inaantay ang panibagong search warrant na kanilang in-apply laban sa Lucky South 99. Kagabi, isa pang Chinese na biktima ng kidnapping ang lumabas sa compound at humingi ng tulong sa mga nagbabantay na pulis. Nakaposas pa ito sa bed frame at pinilit lang tumakas. Nagpupumiglas po siya according dito para po makatakas siya kasi naiwan po siya doon sa loob. So nagpupumiglas siya para makakawala pa po siya dito at narinig po yun ng mga SAP. So nirescue po nila at yan po yung tumambad sa kanila, nakaposas po siya doon sa bed frame at may mga pasa po siya at humingi po ng tulong yan at sinasabi po nitong mga around 12:30 AM po yan ng June 6 po at according to him, he was a kidnap victim po. Sa ngayon, 3 na ang na-rescue na kidnap victim sa nasabing compound, 2 lalaki at 1 babae. Ang PNP wala namang nakikitang epekto sa ginawang operasyon ang pagbawi ng search warrant dahil hindi pa naman napapasok ang compound. Paiimbestigahan na rin ng PNP kung may nag-leak na impormasyon sa nasabing operasyon dahil bago pa man dumating ang mga pulis ay tila natunugan na ng mga tao sa loob ng compound ang operasyon. Isa rin sa sinisilip ng PNP kung bakit nakakapag-operate ang Lucky South 99 gayong noong nakaraang taon papaso ang lisensya o license to operate nito. Ang PNP nirelieve na muna sa pwesto ang Chief of Police ng Porac, Pampanga habang nagsasagawa ng investigasyon. This morning po, I was personally informed by the Regional Director po ng Police Regional Office 3 na nirelieve na po yung Chief of Police po ng Porac Municipal Police Station at pending investigation po. But as to the level po ng accountability and responsibility, antayin po natin ma'am dahil nag-order na po ang Chief PNP na imbestigahan po how come itong scam farm po na ito ay nagtutuloy-tuloy pa pong ng operation in the absence po of the license to operate. Mayroon ding nakuha na impormasyon ang mga otoridad na kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang kaugnayan sa Lucky South 99 dahil isa umano sa incorporator nitong Lucky South 99 ay konektado sa Zunyu One Technology sa Bamban, Tarlac. May nakuha pong may mga na-recover po doon na mga
evidence po na mga pwedeng magsabi na itong mga incorporators po ng Lucky South ay kasama po doon sa illegal activities po doon sa Baufo compound po. Jun, kanina din dito sa CIDG sa Camp Crame yung biktima ng kidnapping na lumabas kagabi doon sa compound. Siya muna ang latest mula dito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Jun. Ryan, sinasabi mo na itong nagpapakilalang kidnap victim nakatakas. Ano? Ibig ba sabihin yung mga kidnapper ay nasa loob pa noong Pogo Hub na yon? Jun, sa ngayon hindi pa natin matukoy kung nasa loob pa, marami pang tao sa loob o nakasama din doon sa mga na-rescue kahapon dahil mayroong 157 bukod doon sa 3 na kidnap victim o nagpakilalang kidnap victim, mayroong nasa 157 na na-rescue na nagtatrabaho doon sa loob ng compound. Bukod pa yung nasa 50 na Pilipino, kasama na yung mga utility, security guard at yung iba naman ay nagtatrabaho din doon sa compound. Kaya magsasagawa pa rin ng profiling at investigasyon ang mga otoridad para matukoy kung sino pa yung mga biktima doon sa mga na-rescue nila kahapon at kung mayroong bang mga suspect na nahalo doon, June. Ryan, gaano naman kasigurado na napapalibutan talaga yung compound na yan na walang makakalabas talaga ng mga salarin dyan sa Pogo Hub na yan, Ryan? June, kahapon sinubukan namin pumasok doon. Yung ibang mga kasama natin, mga kawini ng media, ay mula umaga hanggang hapon naghintay sila. Talagang doon sa entrada pa lang noong compound, malayo pa doon sa, kasi ang laki ng compound yun, ayon sa PAOK, nasa 10 hectares yung kabuang laki noon. At malayo pa doon sa compound ay meron ng mga nagbabantay ng mga PNP personnel at nakapalibot sila doon sa buong compound dahil merong yung buong compound na yon, meron siyang pader na namamagitan. Hindi basta-basta makakalabas doon. Pero lang kung merong underground doon dahil hindi naman natin alam kung ano, dahil hindi pa nga napapasok yung nasa yung loob ng compound, kung meron na underground na pwedeng labasan yung mga salarin doon. Yun nga, doon nga ako pupunta, Ryan. Baka kasi naman, kung may impormasyon ba sila, may mga tunnel yan sa loob. Pero Ryan, yung bang compound na yan ay inuupahan o mismong pag-aari ng Pogo Hub operator na yan? Itong compound na ito ay inuupahan lamang at medyo masalimuot yung kwento doon sa pag-uupa doon dahil may agawan doon sa lupa, doon sa mismong compound. Ngayon, pinaupa yon dito sa incorporator nitong Lucky South 99, June. Alright. Patuloy tayong makikipagbalitaan, Ryan, hinggil sa issue na yan. Ryan Lacanlale live mula sa Camp Crame.